Pagpapatuloy ng ating serye para sa ating adhikaing labanan ng fake, tatalakayin natin ngayong gabi kung paano matutukoy kung ang nakita niyong litrato o video ay tunay o kaya'y minanipula o deep fake. Ngayong gabi, makakasama natin para talakayin yan ang isa sa mga sangre na si Kelvin Miranda. Photos and videos can be used to distort the truth. Here are some ways to spot deepfake. Alin kaya sa mga ito ang fake? Pag itong sagot mo, tama ka. Di ba halos walang pinagkaiba? Pero guys, look closely sa mukha. Look at the edges. Di ba parang may off? I know a lot of you might be thinking, di ba maraming apps na kayang gawin ito? Correct. And believe me, isang uri ito ng deepfake. Picture pa lang nga na, papunta pa lang tayo sa exhausting part. Let's watch this video. This is Doc Ligot, an AI ethics advocate. Alin sa tingin ninyo ang dinoktor na video niya? Particularly the data annotation de datos que se realiza a través de una plataforma llamada Remote Tasks. Tumpak ba kayo? O self, sorry, mali ka. Mapa-video man yan or photo, ito ang tandaan niyo. Pay attention sa mukha. Tingnan kung too smooth and wrinkly ang noo at pisngi, may off sa pagkurap ng mga mata. Facial hair na tila di natural. Unbelievable na nunat. Matalas na edges. Mismatch ang skin tone ng mukha sa katawan. Off ang lip sync at may lighting differences. Extra tip, watch out for sobrang daliri. Ilan sa mga nabanggit ko, madali pang ma-spot dahil according to experts, ito yung mga di pa kayang mapulido ng AI. But again, remember, go beyond the quality. Suriin ang content at intent ng post para iwas fake news. This is Kelvin Miranda. Magkaisa tayong labanan ng fake. Maghahain ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw ang kampo ni Customs Broker Mark Taguba. Tugon yan sa hatol na guilty beyond reasonable doubt sa kanya at 3 iba pa sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, gaya po ng smuggling, misdeclaration at transportation and facilitation of smuggled goods. Pinuri naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang hatol ng korte. Patay ang isang police captain at ang kanyang misis matapos barilin sa mismong bahay nila sa Muntinlupa. Sugatan naman ang anak nilang 12 taong gulang lang. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa kanyang Facebook account, makikita sa kanyang naging karera bilang pulis sa mga pagkilalang natanggap ni Police Captain Aminoden Mangonday bilang hepe ng Community Affairs Section ng Muntinlupa City Police, tulad ng Honest Cop Award at Outstanding Police Service Award. Pero ang kanyang buhay nagtapos sa trahedya pasado 1:00 na madaling araw kanina. Batay sa paunang investigasyon ng Muntinlupa Police, pasado 1:00 na madaling araw, pinagbabaril si Mangonday at kanyang pamilya sa kanilang bahay sa Alabang. Ayon sa pulisya, agad ikinamatay ni Captain Mangonday at asawang si Mary Grace ang tama ng bala. Tinamaan din at isinugod sa ospital ang kanilang anak na nagdiwang na 12 kaarawan kahapon. September 16 po, 1 a.m. dito po sa Barangay Alabang. Habang nagpapahinga po si Police Captain Aminoden Mangonday, bigla na lang pumasok po itong gunman natin, itong suspect po natin, at binaril po siya sa ulo. Pagkatapos po, tuluyang pumasok po sa kwarto upang barilin naman po ang kanyang asawa. At matapos po ang pagbaril sa asawa, nakita po naman ang kanyang anak na nasa loob din ng kwarto, at ito po ay binaril din. Pero ito po yung nakasurvive at ngayon po ino-operahan. Nag-outing ho sila, late na silang umuwi at kaya sila pagod na pagod. Inilibing na si Mangonday alinsunod sa kaugalian ng kanyang relihiyon. Nag-alay din ng misa ngayong hapon ng mga pulis Muntinlupa para sa pinaslang na kasamahan. Sa isang pahayag, kinondena ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon ang pagpatay kay Mangonday at sinabing dapat masusing imbestigahan ang karahasan at panagutin ang mga nasa likod ng krimen. May persons of interest na raw ang PNP. Meron na po silang persons of interest po at tinitingnan po nila yung anggulo na may kinalaman po ito sa negosyo at personal po. Isang anggulo po iyon na kung saan tinitingnan po natin na ito pong asawa po ito pong isang biktima natin, idinimanda po niya po yung 3 personalities po sa kanyang business. Online live selling, mga cosmetics po. Dahil sa matagal na po nila itong sinimulan, malaki na rin po ang involved na po dito na
pera. Sa ngayon po, pinag-aaralan po natin ang motibo. And meron na rin po kaming mga POI at pinag-aaralan namin maigi. Nasa process po kami na elimination. Hindi ko muna po i-reveal. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bubuksan ulit ng korte sa Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. para paharapin sa mga kaso. Nakatutok si Salima Refran. Diringgin muli ng korte sa Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa Timorese news website na hatutan.com, ipinag-utos ng Court of Appeals ang retrial para sa kaso ni Teves. Ganito rin ang nakarating na impormasyon sa mga abogado ni Teves dito sa Pilipinas. The plenary of the Court of Appeals decides to find that the appealed decision is irremediably, walang remedyo, null and void. Yun yung unang desisyon na sinasabing pwede nang i-extradite si Representative Teves. Ordering that within the scope of the judicial phase of the extradition proceedings to which these proceedings refer, that diligence of producing testimonial evidence be renewed so that all the judges who signed the final decision participate, followed by the issuing of new decision. Sa panayam ng hatutan.com sa private lawyer ni Teves sa Timor-Leste, may ilang pagdinig na isang hukom lamang ang nag-preside, kaya na-invalidate raw ang proseso ng paglalatag ng ebidensya. Kaya kinatigan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang apela ng kampo ni Teves laban sa extradition request ng Pilipinas at pinag-utos na dinggin muli ang kaso. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, susunod raw sila basta't ang lahat ay nasa ayos. Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste, kinailangang idaan sa korte ang extradition request para kay Teves. Hinihiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa si Teves para paharapin sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Binigyan na ng palugit ng Quadcom ng Kamara si Attorney Harry Roque para sumipot sa pagdinig sa Kamara sa Huwebes. Kung no-show pa rin, ituturing na umano siyang pugante. Nakatutok si Mark Salazar. Hinahanap pa rin ng pulisya si Attorney Harry Roque dahil sa inisyong warrant of arrest ng Kamara matapos i-cite in contempt ng Kamara. Yung effort po nila to locate him dito po sa dalawang address niya sa Metro Manila ay wala po siya doon. Ayaw naman umanong tawaging pugante si Attorney Harry Roque ng Quad Committee ng Kamara. Pero meron lang siya hanggang Huwebes para sumipot sa susunod na pagdinig. Kung hindi ay ituturing siyang fugitive at aktibong ipatutugi sa bisa ng warrant. Kaakibat ng contempt na order na yan ay merong kaparusahan. No, according to our rules ay pwede namin siyang i-detain. No, ng ilang araw at kung saan namin siya pwede i-detain. Yun ang nakalagay po sa aming rules. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. May utang pang mga dokumento si Roque sa Quad Committee. Mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa Pogo. From a mere 100,000 pesos na asset ng korporasyon, umabot ito ng mahigit 100 milyon in less than 3 years. No? Itong mga period na ito, kasagsagan ito ng Pogo. Maaaring ang mga perang ito ay galing to sa Pogo. Kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika. Inaasahan din ang pagdalo sa Huwebes ng asawa ni Roque na si Myla. Posibleng itanong sa kanya kung bakit nasa bahay na ito sa Benguet ang utak ng isang malaking sindikato na pugante sa China. Sinasabing nakapangalan ito sa kumpanyang PH2 na pag-aari naman ng Biancham Holding Company na kay Roque umano. Maaaring matanong kay Mrs. Roque ay limited doon sa kanyang participation sa Biancham Corporation at saka doon sa PH2.
Kasi unang-una, di ba, merong lease contract. Itong si Son Liming, yung fugitive from China, na scam hub operator ng Lucky South 99, ang pumirma sa lease agreement ay si Mrs. Roque. Ayon sa Committee on Dangerous Drugs, sumasanga ang kwento lampas pa kay Roque. Kung meron pang lulutang na testimony at new evidence will come out, hindi kami makakahinto. Kasi kailangan i-consider namin yan. Nagtatahi-tahi rin daw ang mga nadidiscovering criminal activity sa bansa. Mula illegal na droga, lahat na uuwi ulit sa Pogo. Yung drugs, no? Saan ba nanggagaling yung drugs? Sino ba nag-i-smuggle ng drugs? Sino bang personalidad sa likod ng drogang industriya ng illegal na droga dito? Kaya doon nag-ugat talaga yung kwentong yan. Hanggang sa lumaki, umabot na sa Pogo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Alam mo, Emil, Ma'am. first Christmas mo, no? Sa Opo. 24 oras. Gulat ako, ma'am. Opo. May tradition kami. Ano yun, ma'am? Ano yung tradition natin? Sasayaw siya. Ha? Hindi! Ano ba yung tradition mo? Pagsapit ng pag-Christmas. Oh, of course. O ano? 100 days Yes! countdown. O simula ng countdown ngayon, ha? Opo. 100 days na. O, di ba? At yan! Only in the Philippines yan. Only in 24 hours. Only. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, ayan na ha. 100 days. Sinimulan na ho natin. Siyempre, bukas. Ilan na lang bukas? 99. Of course, 99 na Magaling tayo lang. sa math, tita. May mathematics. May test? Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.